Akala mo nang umunguya lang siya ng kahoy? Sandali, baka mas matanda pa sa toothpaste ang ginagawa niya. Sa ilang bahagi ng Africa at iba pang lugar, may sinaunang paraan ng paglilinis ng ngipin na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. At ang kailangan lang, isang maliit na sanga. Ang tawag dito ay miswak. Kinukuha ang sanga mula sa ilang punong ginagamit para rito, pagkatapos ay nginunguya ang isang dulo hanggang lumambot. Unti-unti, nagiging parang maliit na kumpol ng hibla ang dulo nito. At doon nagiging interesante ang lahat. Ang maliliit na hiblang iyon ay ginagamit na parang natural na toothbrush. Ikinikiskis sa ngipin upang makatulong na alisin ang plaque at mga naipong dumi. Pero bakit kailangan pa itong nguyain habang nadudurog at nababasa? Ang dulo, naglalabas ito ng natural na lasa na maaring maging mapait at medyo maanghang. Parang may libreng mint challenge bago mag-toothbrush. Mas nakakagulat, ang ilang halaman na ginagamit para sa miswak ay naglalaman ng mga natural na compound na pinag-aaralan dahil sa kanilang antibacterial properties. Pero hindi pa doon nagtatapos ang sinaunang teknik. Kapag nauubos o nadudumihan ang hibla, pwedeng putulin ang ginamit na bahagi at ang umunguya ulit ng bagong dulo. Ibig sabihin parang may reusable toothbrush ka na galing mismo sa halaman. May ilang tradisyon din kung saan ginagamit ang magaspang na bahagi ng balat o ibang bahagi ng halaman upang makatulong sa paglilinis ng ngipin. At dito nagiging nakakatuwa ang tanong, kung libu-libong taon nang may ganitong paraan ng oral cleaning bago pa naimbento ang modern toothbrush, bakit nga ba tayo napunta sa plastic toothbrush at toothpaste? Mas practical ba talaga ang modern toothbrush? Or minsan, mas simple lang pala ang solusyon kaysa sa iniisip natin? Kung bibigyan ka ng miswak ngayon, susubukan mo ba ito? O sasabihin mong, boss, toothpaste na lang, please? Sabihin mo sa comment.